Magandang araw po sa lahat ng boxing fans. Update natin ang laban ni Leywood versus Mauricio Lara. Tapos na ang laban at nabawi ni Leywood ang WBA featherweight belt. Matatandaan na yung unang laban, hawak ni Leywood ang WBA pero natalo siya kay Mauricio Lara at naging WBA champion si Mauricio Lara. Ngayon ay kasaang rematch mga tol. Pagdating sa final weigh-in, hindi nakuha ni Mauricio Lara ang tamang timbang sa 126 pounds. Kaya natanggal sa kanya ang WBA belt. Nakataya na lang ito kay Leywood. Pagdating naman sa laban, magandang performance ang pinakita ni Leywood. Naging technical ang galawan. Pinabagsak niya si Mauricio Lara sa second round pero umabot pa rin sa desisyon. This time nakuha naman ni Leywood ang panalo via unanimous decision. Kaya bumalik sa kanya ang WBA featherweight belt. Ito na ngayon ang WBA featherweight world champion. Sa ibang banda, anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton panalo na naman via TKO sa round 5. Nakalaban niya dito si Michael Bulik. May kartadang 6 wins, may 2 talo. Marami ang dismayado ngayon sa panalo ni Campbell Hatton dahil premature stoppage. Nagrogi ang kalaban niya sa round 5, hindi pa bumabagsak at nakatayo pa pero biglang inawat ng referee. Kaya panalo dito si Hatton via TKO sa round 5. May bagong kartada si Hatton na 12 wins, no losses. Kita naman natin sa laban mga tol, talagang premature stoppage. Medyo matanda na rin ang kalaban niya, edad 34. Puro pakain lang muna ang laman sa kartada ni Campbell Hatton. Nagbi-build up muna ng record bago isabak sa malaking laban. Siguro pwedeng umabot sa 30 wins muna ang kartada bago isabak sa big stage. Kaya abangan po natin itong si Campbell Hatton. Sa ibang banda, Errol Spence at Terence Crawford nagsagutan sa interview ni Stephen Smith. Wika ni Spence, tiwala daw siya sa kanyang estilo. He got the job, body shot and strong. Alam daw ni Spence na malakas si Crawford, talented and skill fighter. Pero tiwala si Spence na mas magwawagi ang kanyang estilo. Kaya isa daw ito sa mga malalaking laban sa welterweight division. Sinabi pa ni Spence, pinangako daw niya na hindi siya akyat ng division hanggat hindi nangyari ang laban kay Crawford. Kahit biglang lumaban daw sa iba si Crawford kontra Abanesian. Naghintay pa rin daw si Spence at hindi nagdepensa ng titulo. Isang taon daw siya na bakante at hinintay niya si Crawford dahil ito na lang ang matinding kalaban niya sa welterweight. Matapos daw ang laban at maagaw niya ang WBO, dito na daw aakyat ng division at target naman si Canelo Alvarez. Wika naman ni Terence Crawford, kung tiwala si Spence sa kanyang estilo, tiwala rin si Crawford sa kanyang estilo. Kaya super excited na daw si Crawford sa darating na July 29. Kung masaktan daw niya si Spence, sigurado tatapusin daw niya sa knockout. Ang sinasabi nila Crawford dito mga tol, isa daw ito sa mga biggest fight sa welterweight dahil undisputed ang laban ng dalawang undefeated champion. Pagdating sa pay-per-view, syempre wala nang makakatalo sa laban ni Pacman versus Mayweather. Kahit wala na sa prime si Pacman at Floyd noon, samantala itong dalawa, parehas prime undefeated champion kaya magandang bakbakan. Hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon mga tol, maraming salamat po.